Alam po React. ninyo yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Una-una, bakit pa nagkaroon ng kaguluhan doon? Ano ba ang punot dulo niyan? Ang punot dulo niyan ay merong isang warrant of arrest na gusto nilang ipatupad. Yung warrant of arrest na yan, ipatutupad yan ng law enforcement agency. Yang mga law enforcement agency, hindi basta gagalaw yan nang hindi muna itinatanong sa nakatataas sa kanila. Yung nakakataas sa kanila, magtatanong yan sa pinakamataas. Ano bang gagawin natin dito? Kasi hindi naman ordinaryong warrant of arrest ang pinatutupad. Ang pinatutupad ay isang warrant of arrest na paksain sa Korte Suprema. Alam natin na mayroong petisyon sa Korte Suprema na kini-question nga ang ginawang pag-aresto kay Presidente Duterte gamit ang warrant of arrest issued ng isang dayuhang tribuna. Alam nila yan. Dahil may question na nga at wala pang decision dyan, dapat ang presidente ng bansa, dahil hindi po pwedeng yung sinasabi niya walang instruction, walang ganito. Unang-una dapat nga may instruction ka eh. The instruction should be stop everything in connection with the enforcement of this warrant of arrest because there is a pending legal issue on the validity of this kind of warrant of arrest. Kung akong presidente yung kagad, huwag nyo nang pakialaman muna yan. Antayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. Diyan nagsimula yan eh. Pero dahil wala kayong ginawa, Mr. President, ganyan na nangyari. Nagkanya-kanya na. Kasi kung sinasabi mong may instruction naman ako na huwag kayong pumunta ron, pero nagulo pa rin. Ibig sabihin, hindi ka sinunod. Hindi ka sinusunod ng mga tao mo. Dapat kasi pag may balita ka, piliin mo kung ano itatanong mo. So then, yung balita mo, yung daming issue eh. Dapat you have to pick up 1 or 2 or 3 or 4 para mas maliwanag. Hindi yung tatanungin mo lang kung ano masasabi ko. Marami ako masasabi. Pero para for purposes of clarity, tanungin mo kung particular kung anong gusto mong malaman. Anyway, yung sinasabi ng Malacanang na ang Pangulo ay nagsabi na ipatupad, hindi mo nga pinatutupad yun. Kasi yung ginawa ng NBI, illegal yun. Sapagkat questionable nga yung hawak nilang warrant of arrest. At pangalawa, isang krimen na pigilan mo ang isang miyembro ng legislatura na pupunta sa isang ongoing session, pipigilan mo, criminal yon. O kandali sabi, sa lang ka nagpapisahan, halip kang nagpapatupad ng batas, nilalabag mo. Kaya hindi totoo yung mga sinasabi ng Malacanang tungkol dyan. Ang tingin ko dyan, talagang may sabuatan yan, kasama na si Trililing dyan. Alam na nila yan na mayroong warrant. Matagal na nga yan, di ba? Last year pa yan eh. Hindi ako naniniwala na hindi nila alam. Meron ng, sabi nga ng ICC, nag-issue na kami ng warrant November 6 pa of last year. Kaya lang, sealed. Madalit sabi, hindi lang binubuksan, pero meron na. Kaya sabi ko nga kay Senator Bato, magpahal ka na ng habeas corpus para makalaya ka dahil nga hanggang whether you or your lawyers accept it or not, nakadetain ka na rito. Your liberty is being deprived of you. Kaya mag-file ka na ng habeas corpus. Yung mga ibang pinahal ng abogado mo, abutin ka ng siyam-siyam doon. Bibigyan pa ng respondent 15 araw o 30 days, sasagutin niyo pa. Mantalang habeas corpus, 24 oras mariresolve yung issue yan. Kung nasa tama ba, legal ba yung ginagawa ng gobyerno ngayon sa'yo. Tama siya doon. Pero yung, alam mo yung article sa impeachment na yan. Yes po. Ang mas mahalagang tanong yan matatapos na ba ang problema ng bansa natin? Kung hindi matuloy yan, may tuloy. Ang isa pang tanong dyan,
ibang mga senador, maaari nilang hindi ituloy ang impeachment kahit na sinasabi ng konstitusyon na mag-convene kayo pag natanggap nyo. Sa akin nung pananaw, kasi kung matatanda mo, yung minority na ngayon ay majority na, sinabi nila na kukontrahin nila yung impeachment. Pwede naman talagang kontrahin ang pag-convene sapagkat may nakabinbin na petisyon sa Korte Suprema at kine-question ang legality ng ginawa ng Committee on Justice. Para sa mga petitioner, mali ang ginawa nila, hindi na ayon sa salihing batas. So bakit ginawa nilang mini trial yung Committee on Justice? Kaya pwedeng on motion of any member of the Senate at pwedeng pagbutuan nila, pwedeng sabihin, wag na tayong mag-convene sa ngayon kasi may nakabimbing na petisyon. Pag ang resolution ng Korte Suprema ay lumabag sila sa saligang batas, mapapawalang bisa na naman yung trinaspect nilang articles of impeachment kahanin tulad ng nakaraang taon. Kaya bakit pa tayo magkukundin ng impeachment court? Magsasayang na naman tayo ng oras, magsasayang tayo ng pera ng bayan. Kaya wag na muna tayo mag-convene. At pwede rin naman sila mag-convene, pero pwede bilang abogado, maraming kukontra dito, pero para sa akin, dahil impeachment court ka, pwede mong tingnan yung articles of impeachment kung naayon sa itinakda na sa ligang batas na kailangan i-determine mo na muna bago kayo maglitis kung meron nga ba talagang probable cause. Kung sa tingin ng mayoriya ng mga senador o ng mga judges, wala namang kabatay-batayan, masyadong obvious na pinulitika lang ang respondent, pwede nilang i-dismiss outright yan. Pareho rin ng mga judges, di ba, mga judges nandoon sa hukuman, pag may nagabla, kakaroon muna ng preliminary investigation. Ipapile ngayon sa hukuman. Yung judge, hindi naman kagad itatrial yun eh. Pag-aaralan niyang personal sa mga yun ang sabi ng pag-aaralan mong personal yan. Tingnan mong mabuti kung meron nga bang probable cause yan bago ka mag-trial. O yun din ang pwedeng gawin ng mga membro ng Senado. Pwede nilang i-dismiss yan kung sa kanilang tingin talaga namang walang kabatay-batayan ang mga articles of impeachment na pinadala sa kanila. Una-una, yung pagbabalasa ng kabinete, ordinaryo yan. Hindi na kailangang paulit-ulit na sasabihin. Kasi nakita na natin yan, sasabihin. Pag nagkakaroon ng haka-haka, nagkakaroon ng cabinet revamp, nagkaroon sasabihin na bala niya, hindi, wala yan. May pagtitiwala pa rin ang presidente sa kanila. Tapos after a few days, may bago na. May mga bagong appointments na. Kaya useless na pag-usapan yan kasi hindi naman nangyayari. Kahit na nung mga nakaraan na mga presidente, alam nyo, when there is smoke, there is fire. Pag yan nag-explode bilang isang marites, kaugnay niya sa mga pagbabago. At batay sa nakaraan, nangyayari yung mga revamp na yan. Kaya ordinary yan. Tuloy pa sa katanungan, pwede ba yung mga tumakbo na natalo, pwede bang i-appoint? Nasa presidente yan. Sapagkat yan karapatan ng presidente na mag-appoint ng gusto yan. Kung sino man siya. Unang-una, hindi pinalitan si Attorney Kaufman. Sa kanyang mga interviews, sabi niya, ang aking kontrata ay 1 taon lang at natapos na ang kontrata. So, since wala namang notisya sa akin na itutuloy ko, kailangan talaga mag-withdraw. So, hindi siya pinalitan. Talagang tapos na ang kontrata niya. Ngayon, ang tanong ngayon, may karapatan ba na
magkaroon ng bagong abogado. Alam po ninyo, ang kliyente, absolute ang right noon. Siya ang pipili kung sinong gusto niyang abogado. Yung makakapagtanggol sa kanya, yung may kakayahan sa tingin niya. At kaya nang pinili nila itong bagong abogado, I'm sure, nirecommend na yan, pinag-aralan ng pamilya. At since wala nang ibang abogado nga hawak dahil hindi naman nila nireview yung kontrata, di may bago ng abogado. At sa sangayon naman kay Attorney Kaufman, nasa mabuting kamay. Kapagkat kilala niya naman yung abogado bago at alam niya ang record na may na-absuelto ito at malawak ang karanasan. Hindi madali yan kung ikaw, ombudsman, magpapadala sa pakiusap, okay, tatanggap ka ng pera, o kaya hindi mo susundin yung pinag-aralan mo dahil utos sa'yo ng nakakataas sa'yo. Pero kung ikaw lang ay magiging taong malaya sa impluensya ng iba, sa pamimili ng iba, sa pakiusap ng iba, napakadali ng trabaho ng ombudsman sapagkat ipatutupad mo lang kung ano ang batas. Magkaibigan man o hindi, magkaalyado man o hindi, mayaman man o mahirap. Napakadali o. Napakadali ng isang public official na gumawa ng trabaho kung susundin mo lang ang batas. Kaya kayo nahihirapan kasi nga, kaya-kaya kayong utusan, sunod kayo ng sunod kasi baka mawala kayo sa inyong pwesto. Nahihirapan kayo pag may nakiusap na kamag-anak, pero ang ebidensya, obviously, kontra sa kanya. Iisip na naman kayo, kung gagawin ko nito. Pero kung from the very beginning, ang prinsipyo nyo ay matatag, na kung ano ang sinabi ng batas, yun na yun, tapos ang usapan. Hindi madali ang trabaho. Sabi ng batas, kung ang kaparusahan ng inaakusahan sa iyo at mayroong warrant of arrest sa iyo, ang penalty ay 6 years or less, pwede kang hindi arrestuin. Immune ka doon. Pero kung lampas ang penalty sa 6 years, kaya ng demanda ngayong kay Bato, pwede siyang arrestuin. Ang question, hindi yung pwede ka bang arrestuin sa loob ng Senate building. Kasi meron isang abogado na nasabihan pandikano daw siya, nagmamagaling. Sabi niya, depende yan. Ano ba, yung bang building, pag-aari ng gobyerno? Oo, nirerentahan, pero renta ng gobyerno. Madalit sabi, dinidistinguish niya pa kung private o public yung building o bahay kung saan naroon yung arrestuin. Ang para sa kanya, pag yan ay privado, pwede mong pasukin yan. Kung gobyerno ang may-ari, pwede, alam po ninyo, immaterial kahit sino may-ari niyan, public o private yan. Basta may warrant of arrest na galing sa isang hukuman, hindi galing sa ICC, pwede mo talagang ipatupad. Pag galing sa ICC, questionable. Kasi nga, tini-question natin ang jurisdiction nila at hindi nila sinusunod pati na batas nila na kailangan dumaan ka sa lokal na hukuman na hindi naman dumaan. Yan ang kaibahan. Ayan. Ito naman po, Attorney Sal, from Ophelia Taipan. Attorney Sal, oo, meron talagang tulong sa gobernador or mayor ang malaki at agad matanggap yung bahay ng patay na, pero kung sa may mga malubhang sakit, magkakandara pa ka humingi ng malaking halaga. Ang umiiral na ngayon politiko na ang kaha na nang hingi ng tulong, ayuda ika nga. Ayan. Ito pa, meron pang tanong, Attorney Sal, from Kevin Ma. Attorney Sal, good morning. Patanong po sana kung mayroon ba nakasaad sa batas kung pwede ba palitan agad-agad si SP Cayetano sa pagka-Senate President? Pwedeng palitan kahit sinong presidente. Pinalitan mo ngayon si Soto. Ngayong araw na ito. Bukas pwede mo namang palitan si Cayetano. Yan talaga. Yan katutubong karapatan ng mga miyembro ang piliin kung sino ang magiging leader sa Senado. Ayan. Ito pa, may isa pang ibang tanong, Attorney Sal. Peace on the earth.
while they're busy, Bastes power is forming. Attorney Sal, pwede po bang magpamiyembro sa isang partido kahit ordinaryong mamamayan ka lang? Siyempre, pwede na dyan. Ayan. At may komento naman si Nepdrox, attorney. Yung congressman namin sa Iligan City, Colonel Celso Regencia, attorney, bumoto siya na ma-impeach si VP Sara, walang utang na loob kundi kay PRRD admin. Hanggang ngayon kung hindi dahil kay PRRD admin, hanggang ngayon nasa bilangguan, maleta pa rin. Yan. Kung may pananagutan man siya sa ginawa niyang pagboto ng no, ang magdidesisyon yan, ang bumoto sa kanya, kung makakabalik na siya o hindi. Ayan. At meron pang isang komento from Nilo Ahon, Attorney Sal. Mahal talaga ng Diyos si Senator Bato de la Rosa. Ano kaya ang mangyari kung hindi napalitan si Senator Soto? Ang mahal pa naman ng abogado sa ibang bansa. Kung kahit naman hindi napalitan, ano po bang mangyayari? Hindi magtatago siya. Ayan. At yan na muna, Attorney Sal, yung huling mensaheng babasahin natin kasi yung iba babasahin natin sa ibang pagkakataon. Pero hindi natin kakalimutan itong mga pabati mula sa ating mga avid viewer na nanonood saan mang sulok ng mundo. Kay Annalyn Castillo, good morning, Attorney Sal, and to all kababayan saan mang sulok tayo ng mundong ating ginagalawan. Solid Duterte. Ito naman kay Roxanne Costo, good morning, Attorney Sal, and Sir Carlo and SMNI watching from Queensland, Australia. Si Maria Bon watching from Brisbane, Australia. At si Mafi Nacionales. Mabuhay po, Attorney Sal and SMNI watching from Malaysia. Yan po. Kumusta po kayong lahat dyan? Sana po ay kayo ay nasa mabuting kalagayan at kalusugan. Tungkol saan? Marami siyang sinabi. Ano ba? Exactly. Anong gusto mong malaman? Yung sa pagsabi niya na tila walang galang yung mga ginagawa ng ibang ahensya ng gobyerno sa Senado, lalo na po yung mga nangyari kagabi, Attorney Sal. Yung mga yan, yung kawalan ng paggalang ng mga ahensya, ang kawalan ng respeto sa Senado, yan po isa lang ang tinuturo niyan. Failed governance, bigong pamamahala ng nakaupo sa gobyerno. At ang tinutukoy natin, ang pinaka-puno, ang presidente ng bansa. Kasi kung ikaw ang presidente, yung mga nagaganap ngayon dyan sa Senado, hindi mangyayari yan. Number one, kung marunong kang mamahala. Number two, hindi rin mangyayari yan kung wala kang inutos. O, di ba? Sapagkat yung mga ahensya, yung NBI na yan, yung DOJ, yung PNP, yung Army, hindi naman gagalaw yan ng walang go signal ang presidente. So kung merong gulo at hindi mo napapahinto yan, ibig sabihin, bigo ka bilang presidente ng bansa. That's the long and short of it. Alam po ninyo yan. Isa lang ang ibig sabihin yan. Una-una, bakit pa nagkaroon ng kalmang mundo? Ano ba ang punot dulo niyan? Ang punot dulo niyan ay merong isang warrant of arrest na gusto nilang ipatupad. Yung warrant of arrest na yan, ipatutupad yan ng law enforcement agency. Yang mga law enforcement agency, hindi basta gagalaw yan nang hindi muna itinatanong sa nakatataas sa kanila. Yung nakakataas sa kanila, magtatanong yan sa pinakamataas. Ano bang gagawin natin dito? Kasi hindi naman ordinaryong warrant of arrest ang pinatutupad. Ang pinatutupad ay isang warrant of arrest na paksain sa Korte Suprema. Alam natin na mayroong petisyon sa Korte Suprema na kini-question nga ang ginawang pag-aresto kay Presidente Duterte gamit ang warrant of arrest issued ng isang dayuhang tribuna. Alam nila yan. Dahil may question na nga at wala pang decision dyan, dapat ang presidente ng bansa
dahil hindi po pwedeng yung sinasabi niya walang instruction, walang Mm. ganito. Unang-una, dapat nga may instruction ka eh. The instruction should be stop everything in connection with the enforcement of this warrant of arrest because there is a pending legal issue on the validity of this kind of warrant of arrest. Kung akong presidente yung kagad, huwag nyo nang pakialaman muna yan. Antayin nyo ang desisyon ng Korte Suprema. Diyan nagsimula yan eh. Pero dahil wala kayong ginawa, Mr. President, ganyan na nangyari. Nagkanya-kanya na. Kasi kung sinasabi mong may instruction naman ako na huwag kayong pumunta ron, pero nagulo pa rin. Ibig sabihin, hindi ka sinunod. Hindi ka sinusunod ng mga tao mo. Kaya kanina sinabi ko na nga, the long and short of it means failed governance, bigo ang iyong pamamahala. Either hindi mo alam kung anong dapat mong gawin bilang presidente or hindi ka sinusunod ng mga sinasakupan mo. Kaya magulo. Kasi kagabi lang Yes. nagkakagulo. Sabi niya, pinatawag ko kinausap ko kasi kung ako presidente, tatawagin ko yung mga heads ng law enforcement agencies, pagagalitan ko sila. At papalitan ko kagad sila dahil hindi nila sinunod yung instruction ko. Di ba? Walang na. Yan ang problema. Kaya magulo tayo. Yes, attorney. At yun nga rin ang naganap nga putukan doon sa Senado, parang nag-deny na silang lahat kasi ang sabi nga nila, yung nang una daw is yung alleged NBI. Pero sinabi naman din ng NBI sa pamamagitan ng kanilang director na wala naman daw silang i-deploy na tao doon sa Senado. At ganun din yung sinabi ng PNP kasi nandun sila sa labas ng premises, Attorney Sal. Gaya na sinabi ko, hindi mangyayari yan kung in-stop na nila ang pagpapatupad ng isang questionabling warrant of arrest na nakabinbin sa Korte Suprema. Ganun lang kasimple yun eh. There is a pending case on the legality of that kind of warrant of arrest. Therefore, it behooves this president to stop all actions in the enforcement of that questionable warrant of arrest. Ganun lang kasimple yun. Wala, hindi niya ginawa. Kaya, nagtagulo. Unang-una, ano naman kung matagal na dumating ang articles of impeachment. Kahit na isang linggo pa, ganun pa rin yun. Padadala pa rin at tatanggapin. Yun namang excuse naman ng isa, tinitingnan pa nila, mga kalokohan din yun. Para pareho na lang, nakakayabot ng, wala. Ang articles of impeachment, darating at darating yan. Ito namang kaibigan mo si Ivy, gagalit, bakit daw ang taga? Samantalang yung minority nga, kini-question nga nila yan, ayaw nga nila yan impeachment. Dapat nga matuwa sila dahil hindi pa pinadadala. Puro mga balat kayo kasi. Basta lang makakuha lang ng pagkakataon na mamidya, okay, mapanat yung mga yan. Puro publisidad ang nasa isip ng mga yan. Ang dapat pag-usapan nyo, anong gagawin nyo ngayon? Kaya questionin nyo ba? Kasi nung kayo nasa minority, sabi nyo, yung oppose nyo. Yan ang gawin nyo. Kung anong opposition. As I said, in my commentaries in this program, ang pwede nilang gawin, number one, sabihin nila, hindi muna tayo magpupunbin dyan. Kasi meron pang petition sa Korte Suprema na ini-question nila yung legalidad ng ginawa ng Committee on Justice. So, kung sila yung mag-convene at ituloy na ng paglilitis, baka mapawalang saysay lamang yung articles of impeachment. The useless, gumastos ka na, naubos ang panahon mo sa paglilitis ng walang saysay. Kaya, tama yung gagawin nila, kung yun ang gagawin nila. At kung mag-convene naman sila, pwede rin naman pag-usapan pa rin nila. Ito ba ang impeachment complaint na ito? Siyempre, dapat pag-aralan mo kasi yung mga judges sa lokal na hukuman,
bago sila mag-issue ng warrant para makuha na yung akusado at simulan mo na ang paglilitis, pinag-aaralan muna nila yung demanda. Mm. Meron bang probable cause? Ganon din ang impeachment court sa tingin ko bilang abogado. Trabaho niya yan. Pag-aralan nyo, tingnan nyo, meron ba? Kasi I'm sure halos lahat ng abogado sabihin, hindi, sabi ng Constitution, as soon as you receive the articles of impeachment, you convene and proceed with the trial. Hindi naman ganun. Alam po ninyo, ang Constitution naman hindi kailangan sabihin ng bawat galaw mo. Meron palaging general statement yan. Gagamitin mo na lang dyan ang sentido comum mo. At saka yung mga i-complement mo yan doon sa mga nauunang provision ng Constitution. Ang pinakagiya mo dyan, yung due process. Due process. Pangalawa, titingnan mo dyan, yung rules on determining whether there is a valid complaint or not. Yan, trabaho ng korte yan. Kaya pwedeng sabihin nila, pag nag-convene, halimbawa, nakita nila na wala naman sa isa ito, puro politika lang to. Pwede nilang ibasura kagad yan. Siyempre, maraming kukontra sa sinasabi ko yan. But, ganun lang kasimple yan eh. You are an impeachment court and hindi naman isa ang nagdidesisyon. Majority. Kung baga, magbubutuhan din sila. Kung hawak mo majority, hindi kung anong sabihin ng majority, yun ang masusunod. Pag sinabi, hindi, walang batayan tong komplento, dismiss na natin to. Trabaho na lang tayo as a legislative body, hindi sa impeachment court. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Ang Supreme Court nagbigay ng, kasi hindi, ano bang tinutukoy mo? Kasi dalawang uri ng petisyon. Yung naunang petisyon kay Presidente Duterte na 1 taon at 2 buwan ang nakabinbin at yung bago na namang petisyon. Dito naman kay Senator Bato. Sabi ng Korte Suprema dito sa bagong petisyon, sagutin niyo yan within so much period of time. Sagutin niyo rin yan. Madali sabi, pag nasagot na, sila magdidesisyon kung kailan. But, sabi nga ng Supreme Court sa kanyang resolution, without prejudice to undertaking urgent measures if necessary. Madali sabi, kung gusto nilang patigilin, mag-i-issue sila ng order. Kung sa tingin nila hindi kailangan, hindi sila. Pero, ang panawagan po namin, doon sa petition for a writ of habeas corpus na isinampa namin ng aking anak na si Attorney Paulo in behalf of Kitty Duterte para sa kanyang ama, sinabi na po namin sa unang motion namin to resolve, kasi 8 buwan na, hindi pa nare-resolve. Sabi namin, sana po, resolutionan nyo na, kasi may mga nakabinbin na issue rito na napakahalaga na maaaring itong sinasabi naming paglabag sa batas ay mauulit na naman sapagkat may nakaambang sinasabing may mandamiento de arresto kay Bato at bakit gawin na naman ang ginagawa nila na ginawa nila kay Presidente Duterte. At nangyari na nga. Kaya nag-file na naman kami noong isang araw ng urgent motion to resolve at sinasabi namin sa Korte Suprema, gaya po ng sinabi namin, baka mangyari, nangyari na nga. At ito ay konsekwensya ng hindi po ninyo pagbigay karaka-raka ng desisyon. Kaya yan ang aming pakiusap sa Korte Suprema na sana po i-resolve nyo na kasi may mga nakabinbin na mandamiento de arresto kay Bongo, kay Danao, kay Albayalde at kung sino-sino pa na sinasabing co-conspirator. Kasi kung sinasabi ng ICC na yung kanilang warrant of arrest na inisyo kay Bato ay nung 1 taon pa, November 6 pa, kaya lang hindi unsealed, kumbaga sealed, nakatago pa. Kung ang teorya nila, co-conspirator yung 7 pa, parang 8 sila eh. Bakit naman si Bato lang ang i-issue ng warrant of arrest? Lahat yan meron na, hindi lang inilalabas. Kaya napakahalaga talaga ng Korte Suprema na magbigay na ng resolution, either or, whether legal ba o hindi. Kung legal, kailangan hindi na, tatahimik na lang tayo, tatanggapin natin ang desisyon ng Korte Suprema.
kung tama yung ginawa ng gobyerno. Pero kung illegal, abay di gagawa na sila ng mga kautusan sa gobyernong ito na tigilan na nila, kung hindi mananagot sila. Hindi po ba? Kaya yun lang ang hinihingi namin. Mm. Unang-una, kung nakapile kasi ng habeas corpus kagad, maaaring hindi na nangyari yun. Nangyari ng ilang araw na dyan sa Senado. Mm. Kasi yung mga pinail na petition, matagal bago ma-resolve yun. Mm. And most likely, yung hinihingi mong TRO, hindi ka pagbibigyan. Samantala kung habeas corpus ang pinail mo, sa loob ng 24 oras, action kagad ng Korte Suprema. So, mali yung pinail na petisyon. At mungkahin na tayo kay Senator Bato, pati sa abogado niya nung isang gabi, na mag-file na kayo ng petition for writ of habeas corpus para ma-resolve na kagad ang legal issue. Kasi pag habeas corpus ang pinail mo, a-action kagad ang Supreme Court. Tatawagin yung nagbabanta o nagsasagawa ng pagkasira ng iyong kalayaan. At saka yung biktima. O malalaman na ngayon doon, bakit mo ba? Kasi yung ang feeling kasi ng ibang abogado, paano ka magpapile ng habeas corpus? Hindi naman nakadetain. Hindi naman tinatanggalan ng kalayaan ng paggalaw yan. It's not being deprived of his liberty. Ang sagot ko po doon, ano bang tawag mo dyan? Sabi ko nga kay Bato Senator Bato, ikaw ba makakalabas dito? Hindi. Exactly. Nakadetain ka na rito You're in detention. You cannot get out of this building because there is a threatened arrest. So, madaling sabi, pwede ka nang tumakbo sa Korte Suprema, mag-habeas corpus ka na ma-resolve na yan. Kasi yung mga ibang petisyon, matagal pa yan. Yan ang unang mali sa tingin ko. Sana pero hindi pa naman, pwede pa naman sila mag-file ngayong araw na ito. Dapat nga, kahapon pa hindi natin alam kung may file na. Pangalawa, yung invocation nila ng 9851 Republica, kung saan, ang sinasabi doon, kung may iniimbestigahan kang crime against humanity, at meron nag-iimbestigang isang foreign tribunal, maaari mong itigil ang investigasyon mo at pwede mong isuko ang iniimbestigahan mo. O kaya naman, ipatupad mo yung extradition treaty. Ito ang sagot natin doon. Kasi yan ang posisyon ng gobyerno Ang problema sa inyo, hindi nyo binabasa yung provision na ini-invoke ninyo. Ang nakalagay doon, habang totoo na sinasabi nung pwede mong isuko at pwede mong gamitin ang extradition, nakalagay po sa una pa lang nakalagay doon, in the interest of justice, or if the interest of justice requires. Ibig ko sabihin, kung ito ba ay hinihingi ng katarungan na isuko mo ang akusado, pwede. O ang tanong, is it in the interest of justice? Yung ba ay nasa interest ng katarungan? Pag sinuko mo ang isang mamamayang Pilipino sa isang foreign tribunal na walang jurisdiction sa atin, sa isang krimen na ginanap niya rito against a Filipino, tapos tatapon mo doon sa mga judges doon na walang kaalam-alam sa nangyayari dito sa atin. Doon pa lang, in the interest of justice, kulatilya na yung kondisyon yon na pwede mo lang gawin yon. Hindi lamang yon. At sabi pa doon sa provision na yon na ini-invoke nila, kung isusuko mo, kailangan naaayon in accordance with law and the extradition. Ano ba sinasabi ng extradition? At ano ba sinasabi ng batas? Kailangan pumunta ka muna sa hukuman. Bakit ba takot na takot kayo pumunta sa hukuman? Palibasa kasi, alam nyo, na mali. Wala kayong legal basis, kaya ayaw nyo dumaan sa hukuman. Gusto nyo na lang ipatupad ang illegal na warrant of arrest. Di ba? O yan wala namang ibang pagningin o pananaw
at konklusyon ang makukuha mo kung hindi mo titingnan yan. Kahit yung batas na yan, sinasabi, in the interest of justice. Mm. Is it in the interest of justice that you surrender a Filipino citizen committing a crime against a fellow Filipino in this country to a foreign tribunal composed of judges that do not know what is happening in this country? Definitely, it's not in the interest of justice. Walang justice doon. Mm. Tapos sinasabi pa doon, sige, suko mo. Pero kailangan na ayon sa batas. O ano man sinasabi ng batas. Kailangan pumasok ka sa hukuman. Mm. O. Kaya hindi po pwedeng gamitin nila yun. Pwede nilang gamitin. Basta sagutin mo muna yung kondisyon ng dalawa. Mm. Ayan. Ano rin kayo, mapanuri kayo. Huwag kayong basta naniniwala o ano sinasabi ng AI. Ayan. Ito naman po from Mel, YouTube comment. Kung lagi sundin ang batas ayon kay BBM, then bakit ipinadala nyo sa The Hague si PRRD na hindi nyo binigyan ng legal remedies? Kasi nga, kailangang masira, mawala ang sagabal sa kanilang pananatili sa kapangyarihan. Yun ang sagot. Matagal na natin sinasabi yun. Ayan. At meron pang pahabol si Mel na comment, Attorney Sal. Tapos na ang COMELEC ban kaya may revamp na magaganap. Puro appointee nga nakaupo ngayon. Malamang nakalaan yan sa mga kaalyadong natalo. Tingnan natin. Ito naman komento from Imelda Aquino. Ang taong bayan walang tiwala sa mga opisyal ng gobyerno dahil mga tiwali abusado sa kapangyarihan tulad ni BBM, sukang-suka at sinusumpa. Ito pa, Attorney Sal, may komento, may tanong si Arnel Galia Wanderbosidad. Bakit po atat na atat po kayo? Alam nyo naman po na mahirap ang trabaho dyan, sir. Yung patungkol po ito kahapon, Attorney Sal, kay Ombudsman Remulla. Kaya tinatanong niya bakit atat na atat si Ombudsman Remulla na alam naman niya na mahirap na trabaho ang pagiging ombudsman. Madali lang ang trabaho pag wala kang kikilingan. Pag may kinilingan ka, mahirapan ka talaga. Ayan. At ito naman po, Attorney Sal, may babasahin lang po tayong isang, pahabol pa po na tanong mula kay Mel. Attorney Sal, nakapagtataka talaga kung bakit agarang nagsipag-uwian ang mga senador at atat na atat sa impeachment ni VP kahit alam nilang kahapon itatransmit ang mga dokumento. Parang nasagot niya na po kanina. Yung mga senador na naunang umalis sa Senate premises. Ayan po. Attorney Sala, babanggitin lang po natin yung mga taga-sunod or taga-panood natin sa ating social media na nanonood ngayon. Si Nepdrox watching from Oregon, USA. Si Honey, si May Cotillon, at si Nancy Salinas, Annabel Tolentino, Rosalinda Tandok, si Erlinda Vicente, Lalaine Garcia, Annabel Tolentino, at si Redel Minao, at si Maganda Ate, si Richie J, at si Roxanne Costo, Maria Bon 21, at si Sweet Girl, at si Mark Lamonte. Ayan po, Attorney. Salamat po sa inyong pagbati at kinukumusta rin namin kayo. Sana po ay nasa mabuting kalusugan kayong lahat at patuloy na nanonood sa atin. Meron nga palang tanong dito yung isang nasa yes, TikTok. Attorney. Sabi, Attorney Panelo, ba't di mo tinutulungan si Bato? Ikaw naman, ano ba tawag mo sa ginagawa ko? Pinuntahan ko nga para advisean hindi naman, hindi ko alam kung sinunod na yung advice natin ng habeas corpus.